no? So, halimbawa, ito ang so, imagine mo, ito yung task, difficulty, and student ability level. Sa unang, sa kaliwang bahagi ng aking slide, ito yung ability level ng difficulty. Merong low, sakto lang, at merong mas mahirap talaga. Yun yung levels ng task. Ngayon, ano naman ang ability ng bata when it comes to the task na binigay ng teacher? So, meron din gano'n, low, average, high. Halimbawa, ang task na to ay yung difficulty level ng task ay katapat ng ability ng bata. Ibig sabihin, katapat na kaya niyang gawin. So, kung kaya niyang gawin ito, kahit na medyo mahirap, ano sa tingin niyo? Mapapasay niya. Mapapasay niya yung task na yun, kahit may kahirapan. Ito yung tinatawag natin desirable difficulties. At kung may pasay niya yan, ibig sabihin, ano ang iyong remark? Mastery demonstrated. At yun yung hinahanap ng teachers. No? Ito yung task at ano ba yung kaya mong gawin, kaya mo bang kapatan ito. Meron namang baliktad. Okay? So again, ito yung task. No? Makikita nyo na may kahirapan ng task. At nasaan yung ability levels ng bata? Ay sa average lang. Sa tingin nyo, magagawa niya ba ng ang task? Knowing na mas mahirap yung task sa ability niya. Hindi. Yes, oo, mahirapan siya. So, kung ito ay tutukatin ko na, dahil nakanggit natin kung ano ang measurement, mastery not demonstrated. At ito yung ayaw natin. Na, kung babalikan natin na unang slide, no, ito yung gusto natin, desirable difficulty. At mukhang na ito daw ay narinig na sa ulo. Kasi hindi na rin na pinit na tanong mo. Kasi sinabi ko dito, mastery demonstrated, mastery not demonstrated. So, ang measurement ko pala ay hindi lagi numerical yung value. Yes, hindi kailangan numerical yung value. Pwede rin qualitative. Okay, so halimbawa, meron kang mga checklist. Although yung checklist, sinecheck mo, minsan kinu-quantify mo. Sino mo gumagamit ng qualitative? Faithful. Yun yung